Emerald ng Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Makikita niyo sa likuran ko, Franco, no? Ito yung mga naka-full battle gear ng SWAT po ng Philippine National Police. Bakit SWAT? Nakita po natin sa likod ng uniform nila yung SWAT, pero nakatabon ito, no? Ang SWAT, ang tanong kasi dito, Franco, ng ating mga kababayan at ng mga missionaries ng Kingdom of Jesus Christ, bahagi na ba ng mandato ng SWAT na sila ay magsagawa na checkpoint dito sa tapat ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Alam naman natin ang mga SWAT, sila ay nakatrain, sila ay equipped at dinedeploy ng Philippine National Police para mag-resolve ng mga high-risk situation. Pag sinabi natin high-risk situation, sila yung pinapadala ng police unit para mag-handle ng mga shootout, stand-off, raids, hostage-taking at terrorism. Pero ang tanong po natin, Franco, at ang buong Kingdom Nation, meron bang terrorism dito sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Terorista na ba ang tingin ng Philippine National Police sa mga missionary workers na peaceful ang kanilang pagbabantay sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Makikita mo sa kanilang uniform, gabing-gabi na, pero naka-shades, naka-mask, talagang hindi makikita, walang IDs. At higit sa lahat, itong sasakyan nila dito, Franco, yung sasakyan nila dito na naka-park sa tapat natin, nakatabon po ng black na tabon dito ang kanilang plate number. If this is a legal operation, bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat, ito ay nakatapat sa isang mining company. Ang company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito at sa Philippine National Police? That is the question ng marami sa ating mga missionary workers. 24/7 po nakabantay. Peaceful po ang ginagawang rally po. Prayer rally, gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig sabihin ng pagpupwesto ng SWAT? Ito ba ay isang hudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito sa ating mga compounds? Kinausap natin ang ilan sa mga kasamahan dito, ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ, kinausap sila ng ating abogado, kahit ako kinausap ko rin sila, ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila na mula sa SWAT? At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga polis, ang kanilang presensya dito, ay dahil, number one, for police visibility, pangalawa, para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, bakit ngayon nila ginagawa ito sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway? Sila po ay nagkukos ng traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan, alam natin na hindi makakalimutan ng mga Kingdom citizen noong June 10, 2024 ang tinagurian nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong, illegal na pagsulong ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force at ng CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan, at sa Regional 11 Chief na si Brigadier General, Police Brigadier General Nick Torre.
Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal pa ba ang ginagawa ninyo na pagpupwesto, pag-heightened police presence dito? Meron pa bang batas na nangyayari dito? At ito yung mga katanungan, hindi lamang Kingdom citizen na nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. Hindi ng lahat ng mga Dabawenyo, mga taga-Davao, lahat ng Pilipino na nagsasawa na sa pang-aabuso na ginagawa ng